Hunyo 2012, sa isang eskinita sa Tondo, Maynila. Ang hangin ay basa ang amoy ng ulan sa tag-araw. Si Mang Cardo, isang operator ng backhoe, ay nagsabing hindi niya malis ang kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanya buong umaga. Sa ikatlong pagtusok ng kanyang pala, biglang lumubog ang makina sa isang di inaasahang butas. Tila ba may isang lihim na silit na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Bumaba siya mula sa kanyang upuan at sinimulang alisin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi bato ang kanyang nahawakan. May tatlong bagay na napakagaan, napakaliit, at napakabilog. Magkakatabi, na parang natutulog. Sa dulong eskinita, sa harap ng bahay na may asul na gate, isang 78 taong gulang na lola ang dahan-dahang ibinaba ang hawak niyang ngalabahin nang makita ang dilaw na police line. Wala siyang imik dahil 20 taon na ang nakalilipas. Nang 35 taong gulang na bata ang sabay-sabay na naglaho sa eskinita ring iyon, ganito rin ang kanyang pananahimik. Noong taglamig ng 1992, tatlong magkakapatid na lalaki ang naglaho sa Tondo. Tinawag ito ng publiko na isang kaso ng pagkawala. Ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kasoeng nawawalang makakapatid na Santos. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Mag-iwan din kayo ng komento kung taga saan kayo nanonood para personal ko kayong mabati. Simulan na natin ang kwento. Mag-subscribe at sabay-sabay tayong mag-imbestiga. Disyembre 1992, ang Tondo, Maynila, ay isang maliit at tahimik na komunidad. Isang lugar kung saan naamoy mo ang amoy ng sinaing sa bawat bahay at naririnig ang tawanan mula sa mga bintana. Sa bayang ito, may isang bahay na pinakamasigla sa lahat, ang bahay ni Jose Santos. Si Jose ay isang 33 taong gulang na karaniwang manggagawa sa pabrika. Ang kanyang asawa, si Maria, 31, ay nagtatrabaho bilang part-timer sa isang kalapit na palengke para makatulong sa gastusin. Ang mag-asawa ay may isang espesyal na regalo na kinainggitan ng marami, ang kanilang 5 taong gulang na triplets. Ang panganay na si Lito, ang gitnang si Lando, at ang bunsong si Leo. Halos makakamukha ang tatlo kaya't kahit ang mga matatanda sa kanilang lugar ay nahihirapang kilalanin kung sino ang sino. Kapag lumalabas ang tatlo sa eskinita, nagliliwanag ang buong lugar. Ang mga tao ay kumaaway, nagbibigay kendi, at kinukurot ang kanilang mapisngi kapag nakikita silang makakasunod na nagtatakbuhan. Sabi ni Jose, sa tuwing nakikita niya iyon, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Ngunit may isang maliit na problema sa masayang pamilyang ito. Ang ina ni Jose ang lolang triplets na si Aling Remedios. Noong panahong iyon, si Aling Remedios ay 58 taong gulang at mag-isang naninirahan sa bahay na may asul na gate sa dulong eskinita. Hindi sila makasundo ng kanyang manugang na si Maria. Simple lang ang dahilan. Mula pa nung bago ikasal ang kanyang anak, hindi na niya gusto si Maria dahil hindi ito masunurin, habang si Maria naman ay nainis sa biyenan na laging nakikialam. Pero pagdating sa mga bata, iba ang usapan. Lumalambot ang mukha ni Aling Remedios sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga apo. Binibigyan niya silang kendi, mga lutong kakanin, at kahit anong hilingin nila. Mahal din nga bata ang kanilang lola, si Lito. Laging binubuksan agad ang telebisyon pagdating sa bahayng lola niya. Si Lando, mahilig matulog sa kandungan ng kanyang lola. At si Leo, sinasabing ang tinolang lutong ng kanyang lola ang pinakamasarap sa lahat. Gabing Lunes, Disyembre 11, 1992. Si Jose ay nasa night shift sa pabrika. Pinatulog ni Maria ang mga bata bandang alas 7 na gabi at nagsimulang maglaba. Ayon sa kanya, maagang nakatulog ang mga bata noong gabing iyon, magkakatabi sa isang kwarto. Bandang alas 10 ng gabi, natapos ni Maria ang paglalaba at binuksan ang pinto ng silid ng mga bata, ngunit ang mga higaan ay walang laman. Wala ang tatlong bata sa loob. Inakala niya noong una na nagpunta lang sila sa banyo. Pero wala sila sa banyo, sa kusina o sa bakuran. Ang pinto sa harap ay maaaring buksan mula sa loob, at noong gabing iyon, ito ay bahagyang nakaawang. Lumabas si Maria sa eskinita, sumisigaw ng mga pangalan ng kanyang anak, pero walang sumasagot. 35 taong gulang na bata ang naglaho na parang bula sa isang malamig na gabing ng taglamig. Ano nga ba ang nangyari sa eskinita noong gabing iyon?
Nagsimulang umaling-aungaw ang mga sigaw ni Maria sa eskinita bandang alas 10:30 ng gabi. Isa-isang nagbukasan ang mga pinto at naglabasan ang mga kapitbahay na nakapambahay. Mabilis na kumalat ang balita. Dumating ang mga pulis mula sa himpilan ng Tondo bandang alas 11 gabi matapos matanggap ang tawag. Noong una, hindi pa gaanong siniseryoso nga pulis ang insidente. Baka lumabas lang ang mabata. Siguradong nasa malapit lang yan, sabi nila. Noong 1992, kapag may ulat ng pakawalang bata, karaniwang hindi pa nagsasagawa ng malawakang investigasyon hanggat hindi lumilipas ang 24 oras. Mahirap itong intindihin sa pamantayan ngayon, pero ganun nun, gabi iyon gang taglamig. Ang temperatura sa Maynila ay bumaba at malamig ang simoy ng hangin. Kung ang 3-5 taong gulang na bata ay nasa labas na nakasuot lang ng pambahay, hindi sila magtatagal sa lamig. Umiyak na minamadali ni Maria ang mga pulis. Habang ilang kapitbahay ang kusang nagsimulang maghanap sa paligid ng eskinita, may isang tao silang agad na napansin. Si Mang Kiko, na naglalakat-lakat mag-isa sa bukana ng eskinita. Si Mang Kiko, 45 anyos noon, ay kilala sa lugar bilang isang kakaibang tao. Wala siyang permanenteng trabaho. Natutulog sa araw at gumagala sa gabi. Kaya't masama ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Noong gabing iyon, nakatayo lang siya sa dulo ang eskinita. Pinapanot ang mga taong naghahanap. Itinuro siyang ilang residente sa mga pulis. Lagi ang paikot-ikot malapit sa mga bata. Kakaiba yan. Tinanong ng mga pulis si Mang Kiko. Pautal-utal siyang sumagot na mag-isa lang siyang uminom ng alak noong gabing iyon. Kinumpirma ngang may-ari ngang isang sari-sari store sa eskinita na nandun si Mang Kiko mula alas 9 hanggang alas 10. May alibi siya, ngunit may isa pang kakaibang bagay. May mabakas ngang paa sa putik sa ilalim ngang bintanang silit ng nga bata. Isang malaking yapak na tila pag-ari ngang isang lalaking adulto. Itinala nga mga pulis ang bakas ng paa, ngunit mahirap ang eksaktong pagsusuri gamit ang teknolohiya nun. Ang mayapa ay nagpatuloy patungo sa pader bago naglaho. Ang paghahanap noong gabing iyon ay walang naging resulta. Walang bakas ngang 3 bata ang natakpuan. Kinabukasan, nagbago ang takbo ngang kaso. Isang residente ang nagbigay ngang impormasyon sa pulisya. Si Aling Teresita, isang babaeng nasa 50s na nakatira sa tapat ng bahay ni na Jose. Nanginginig ang boses ni Aling Teresita nang sabihin niya, "Kagabi, bandang alas 9, nakita ko ang isang dikilalang lalaki na may akay na bata papalayo sa eskinita. Agad na pumunta ang mga pulis." Sinabi ni Aling Teresita na matangkad ang lalaki, nakasuot ng itim na jacket, at hindi niya matandaan kung isa o 2 bata ang kasama nito. Hindi niya rin nakita ang mukha dahil madilim. Pabago-bago ang kanyang testimonya, ngunit hindi ito maaring balewalain ng mga pulis. Nang kumalat ang balitang ito, nagsimulang magkagulo ang mga tao sa lugar. Nagbulungan sila na baka may tagalabas na dumukot sa mga bata. Nung mga panahong iyon, may mga usap-usapan tungkol sa mga kaso ng kidnapping sa kalapit na lugar. Kaya't lalong lumaganap ang tako. Ngunit kinahapunan, isang di inaasahang tao ang dumating sa istasyon ng pulis. Si Aling Remedios, ang lola ng mga bata. Umupo siya sa harap ng mga pulis at mahinahong nagsalita. "Ang totu, pumunta sa bahay ko ang mga bata kagabi." Nagulat ang mga pulis at nagtanong kung anong oras. Sinabi ni Aling Remedios na bandang alas 8 gabi, ang 3 bata ay naglakat mag-isa papunta sa kanyang bahay at kumatok. Pinakain niya raw sila at pinanood ng TV. At nang antukin, inihatid niya sila pabalik sa kanilang bahay. Bandang alas 9 na raw iyon, agad na sinuri ng mga pulis ang kanyang sinabi. Kung totoo ang sinabi ni Aling Remedios, nawala ang mga bata pagkatapos ng alas 9. Ngunit may hindi tugma. Sinabi ni Maria na pinatulog niya ang mga bata ng alas 7. Kung tama si Aling Remedios, nagising ang mga bata matapos silang patulugin ng kanilang ina, naglakad sa eskinita, at pumunta sa bahay ng kanilang lola. Hindi ka panipaniwala para sa mga 5 taong gulang na bata sa isang malamig na gabi. Ngunit iginiit ni Aling Remedios na totoo ang kanyang sinabi. Ayon sa pulis na kumausap sa kanya, hindi nagbago ang kanyang tingin. Ang testimonya niyang ito ay ganap na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Bakit biglang lumitaw si Aling Remedios sa panahong iyon para sabihin ito? Dahil sa kanyang pahayag, nahati sa 2 ang investigation team. Ang isa ay nakpatuloy sa teorya ang kidnapping batay sa sinabi ni Aling Teresita, habang ang isa ay nagsimulang suriin
ang mga hindi pagkakatugma sa kwento ni Aling Remedios. Ngunit nang pasimulan na sana ang mas malalim na investigasyon, isang hindi inaasahang hadlang ang dumating. Pumunta si Jose sa istasyon ng pulis at nagprotesta. Huwag ninyong pagdudahan ang nanay ko. Mas mahal pa niya ang mga anak ko kaysa sa kahit na sino. Sigaw niya. Nung mapanahong iyon, mas karaniwan para sa mga miyembro ng pamilya na impluensyahan ang investigasyon. Nahirapan ang detective. At pansamantalang natigil ang pagsisiyasat kay Aling Remedios. Samantala, ang investigasyon batay sa sinabi ni Aling Teresita ay nakahanap ng bagong lead. Isang lalaki ang naulat na nakakita ngang isang lalaki na may kasamang mabata sa isang sakayan ng jeep. Ang nagulat ay si Mang Ben, isang jeepney driver. Sinabi niya na bandang alas 9:20 gabi, may isang lalaking may kasamang nga bata na akmang sasakay sa kanyang jeep ngunit umatras din. Napansin niyang tila tulog o walang malay ang mga bata kaya't nagtaka siya. Nagbunyi ang mga pulis. Akala nila ay mayroon na silang led sa teorya ng kidnapping. Nag-focus ang investigasyon sa paligid ng sakayan. Ngunit 2 araw lang ang lumipas, bumalik si Mang Ben sa istasyon na mumutla. Sinabi niyang baka nakamali siyang petsa. Nang suriin ang logbook ng biyahe, nalaman na hindi siya ang driver sa rutang iyon nung gabing iyon. Ang kanyang testimonya ay gumuho. Bumalik sa simula ang investigasyon. Biglang humina ang teoryang kidnapping. At lahat ng atensyon ay dahan-dahang bumalik sa isang lugar. Ang bahay na may asul na gate sa dulo ng eskinita kay Aling Remedios. Ngunit bago pa man sila makakilos, isa na namang variable ang lumitaw. Ika-4 na araw matapos ang pagkawala, isang sapatos ng bata ang natakpuan malapit sa Ilog Pasig, mga 4 na kilometro mula sa Tondo, isang maliit, luma, at asul na sapatos. Humagulgol si Maria nang makita ito. Sapatos daw iyon ng kanyang pangalawang anak na si Lando. Agad na hinaluhog ng mga pulis ang paligid ng Ilog Pasig. Ngunit maliban sa isang pirasong sapatos, wala silang ibang nakita. Walang bakas ng mga bata, walang ibang damit. Hindi rin may paliwanag kung paano napunta ron ang sapatos. Lalo lang nitong ginawang komplikado ang investigasyon. Ang Ilog Pasig ay malayo para lakarin ng isang 5 taong gulang mula sa kanilang bahay. Posibleng may nagiwan ng sapatos doon, ngunit sino? At bakit isang piraso lang? Habang lumalalim ang misteryo, isang bagong sismis ang kumalat sa lugar. Matagal na raw may alitan si Aling Remedios at ang manugang niyang si Maria. Ang pinakmulang tsismis ay si Aling Nena, may-ari ng isang sari-sari store. Ayon kay Aling Nena, 1 linggo bago ang insidente, narinig niya si Aling Remedios na bumubulong sa sarili. Ako dapat ang mag-alaga sa mga batang yon. Hindi sila pwedeng iwan sa babaeng yan. Formal na kinuha ng pulisya ang testimonya ni Aling Nena. Ngunit kinabukasan, binawi niya ang kanyang sinabi. Baka raw nakamali lang siyang dinig. Nang tanungin kung may pumilit sa kanya, hindi siya sumagot. Ngunit naramdaman ng detective na may itinatago siya sa kanyang mga mata. Muling nabigo ang investigasyon. Sa gitnang lahat ng kaguluhan, laging nandoon si Aling Remedios, tahimik sa kanyang bahay na may asul na gate. Araw-araw siyang lumalabas, tinatawag ang pangalan ng kanyang nga apo. Umiyak siyang nakikiusap sa mga kapitbahay na tulungan siyang hanapin sila. Para sa lahat, siya ay isang kaawa-awang lola. Ngunit alam nga matatanda sa eskinita na matagal nang nakmamasid sa kanya, na kahit minsan, hindi tumulo ang luha mula sa kanyang nga mata. Lumipas ang Disyembre 1992 at dumating ang bagong taon ng 1990, ngunit hindi pa rin bumabalik ang 3 bata. Unti-unting nawala ang atensyon ng publiko sa kaso. Pagkalipas ng 2 buwan, noong Pebrero 1993, isang hindi inaasahang impormasyon ang dumating. Ang nagbigay ng impormasyon ay si Carlo, isang 16 taong gulang na high school student. Sinabi niya na noong gabi ng insidente, nakita niya si Aling Remedios sa tabi ng pader ng eskinita, bandang bago mag-alas 10. May dala raw itong isang bagay at mabilis na pumasok sa kanyang bahay na may asul na gate. Hindi niya nakita kung ano iyon dahil madilim. Agad na ipinatawag ng detective si Aling Remedios. Tinanong kung lumabas siyang bahay noong gabing iyon ng alas 10. Sandali siyang natigilan, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Sinabi niyang hindi siya lumabas ng bahay pagkatapos ng alas 8. Nang sabihin ng detective na may nakakita sa kanya, kalmado siyang sumagot. Nagkamali lang siguro ang batang yon. Sa dilim ng gabi, lahat ng matatanda ay magkakamukha. Nalaman sa investigasyon na si Carlo ay paminsan-minsang tumutulong sa bahay ni Aling Remedios.
Dahil dito, iginiit ng panik ni Aling Remedios na nagsisinungaling si Carlo dahil may galit ito sa kanya dahil sa isang alitan tungkol sa bayat. Itinanggi ito ni Carlo, ngunit ang testimonyang isang nambalas, taong gulang ay hindi sapat. Walang matibay na ebidensya. Isang lokal na reporter ang nag-interview kay Jose. Imposibleng gawin ng nanay ko yon, sabi niya. Sigurado akong babalik sila ng buhay. Ngunit ikinuwento ng reporter kalaunan na sa buong interview. Hindi tumingin sa kanya si Jose. Nakatingin lang ito sa labas ang bintana, sa bahay kanyang ina na may asul na gate. May alam ba si Jose o pagod lang na tingin ng isang ama? Dumating ang taksibol eng 1993. Natunaw ang lamig, ngunit ang puwang na iniwan ng tatlong bata ay nanatili. Si Maria ay halatang pumayat, at kumalat ang balita na umalis na si Jose sa kanyang trabaho, na hiwalay na raw ang mag-asawa. Noong Abril, isang bagong lead ang lumitaw. Ang nagbigay nito ay si Lola Pasing, isang 70 taong gulang na kasam.